All right. Good afternoon, everyone. May I ask if I'm audible, loud and clear? May I see the reaction of everyone? Ayan. So I hope everyone is doing well for another meaningful discussion today. So before we officially begin, kindly make sure that your microphone are mute and your minds are ready to learn something new. So don't be afraid to ask question or mag-share kayo ng ideas sa akin kasi every opinions or ideas here are matters. So if that clears, now let's bow our head and let's feel the presence of our God. Heavenly Father, we lift you up. Thank you for this day. We gathered here and fill our hearts with joy and learning. I hope may matutunan po sila and may mabaon po silang learning at ma-apply nila in real life scenarios. And provide us knowledge, wisdom, and understanding. Binabalik ko ang pagpupuri, pagpapasalamat sa pangalan mo, Jesucristo. And just pray, Amen. So once again, good day, my dear students. So welcome to our class. So before we jump to our particular topic, let's have with our energizer, of course. Next. Yan, paki-open po yung mga camera at sabayan po yung nasa video. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay ulit para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo ang sanalangin, nagkikilala sa'yo. Ayan, palakpakan po natin ang aming mga kalibig. Yeah. Thank you for participating me. I hope medyo nabuhayan po yung ilan. I hope ayan, hindi po pala maka-open cam si Mr. Toyongan kasi may sira ba daw po yung camera. So now I am next slide po. Ayan. So before anything else, allow me to introduce myself. I am Steven Jan Bimapalo, and my specialization is technology and livelihood education, which is ELE major. Ayan. Next slide. Next. So ayan. So I am pleased to present to all of you my topic, caregiving, and let's identify the learning objective. First, understanding caregiving for children and adolescents. So our primary goals is maintindihan natin yung caregiving bilang structured support na nakabase sa developmental needs ng mga bata. Second is identify developmental stages and key aspect of development. So we also aim na malaman natin yung different developmental stages and particular aspects such as the physical, cognitive, emotional, and social development. Lastly, know stakeholder rules, guidelines, and ways to detect learner problems. So, it also focus on the quality na maintindihan natin yung mga rules and stakeholders, yung tamang caregiving guidelines, and so on and so forth. So, next. Ayan, introduction to caregiving. So, when we say caregiving, it is critical process wherein nagpo-provide ng holistic support sa isang bata or every individuals, kasama yung mga special needs. So, when we say holistic, ito yung sinasabi natin dapat buo yung isang bata. Nakakapag-isip siya, maayos yung kanyang behavior. So,
going back, it is crucial that they have particular support, especially for children para ma-facilitate yung kanilang physical, emotional, social, and intellectual development. So, when it comes to academic perspective kasi, sinasabi na yung caregiving daw ay isang integrated practice na may purpose na ma-shape yung isang bata, yung sinabi ko kanina, maging buo siya bilang well-being. So, including here yung parents, guardians, educators, and other professionals na may kanya-kanyang specialized rules. So, by that or in that way, yung shared responsibilities is mas nagiging structured and evidence-informed yung caregiving process. So, another reason of importance ng caregiving is mas early kasi yung identification and developmental problems. So, why? Because of early observation. So, kapag naobserbahan talaga natin yung isang bata, is malalaman agad natin kung may problema ba or hindi. And in that way, is nakakahanap agad tayo ng solution sa ganyang mga situation. So, bakit nga ba, okay, next. So, bakit nga ba mahalaga yung caregiving? So first, it builds resilience, confidence, and long-term success. So kapag tama or at may pagmamahal talaga yung pag-alaga natin sa isang bata, lumalaki silang may tiwala sa sarili. Mas madali silang maka-adapt or makahanap ng mga solution sa mga problema na dadating sa kanila kapag sila ay malaki na. So, malaking tulong yon para maging competent sila sa society, maging success sila. And second, it must be adaptable to individual needs and cultures. So, hindi pwedeng pare-pareho yung pag-alaga natin sa lahat. Depende kasi yan sa ugali ng bata at sa kultura ng pamilya nila. So, dapat flexible tayo kung ano yung mga needs nila. Lastly, support children from infancy to adolescence. So, hindi lang yan para sa, masasabi ko na, as caregiver, hindi lang dapat tayo, iisa yung, dapat nga flexible tayo kasi from infancy to adolescence, paiba-iba yan. Or hindi dapat tayo, so dapat hindi consistent tayo sa pag-alaga natin sa isang bata. So, kasi may specific yan eh. So, next slide po tayo para mas maunawaan natin. Ayan, sa developmental stages ng bata. So, first sa infancy. So, dito age 0 to 2 years old. Sobrang critical sobrang critical stage na to kasi kailangan nila ng constant care, yung pagpapa-dede, comfort, and most importantly, yung safety na tinatawag. So, first point, early bonding and routine help build trust. So, dito, nagsisimula na yung trust ng isang baby. So, palagi nating dapat very crucial na lagi natin pinaparamdam na nandyan tayo para sa kanila. Doon sila nafe-feel yung secure. Second is caregiver responsiveness shapes early development. So, importante yung mabilis na pag-respond natin kung paano sila aasikasuhin. Kasi yun kasi yung huhubog or mag-shape sa kanila paglaki nila or yung pag-iisip nila pag lumaki na sila. So, basically yung stage na to, kailangan talaga nila ng basic needs and trust na mag-shape sa kanila in the future. Next. Ayan. So, next is the for free schoolers age 3 to 5. So, ito naman, kailangan naman nila ng, dito na yung naglalaro na sila. So, need nila ng guidance habang nag-explore sila. And of course, emotional support kasi marami na silang nararamdaman na emotion sa ganitong stage. Next is the school age children, 6 to 12. Ito naman, nag-aaral na sila, nakafocus na sila sa academic guidance. So, kailangan talaga ng academic guidance itself kasi dito sila matututong makipag-socialize. So maganda yung positive discipline natin sa isang bata. So yung caregivers is nag-help talaga siya ma-build yung independence and confidence. So sa dalawang stage na to is yung role ng caregiver or as caregiver in the future is tulungan silang maging mas independent and
magkaroon sila ng tiwala sa sarili para unti-unti silang matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Next. So last is the adolescence, so age 13 to 18 years old. So dito is required na talaga ng guidance kasi pagdating especially sa decision making kasi sila nga is may mga sarili na sila, kailangan nila ng freedom. So dito kasi sa stage na to, hinahanap na nila kung sino ba sila, kung ano bang gusto nila na maging. So kaya as caregivers, hindi na tayo dictator. Nandiyan na tayo para maggabay or like mag-facilitate or maggabay nga sa mga desisyon nila sa buhay. So second, care gives support during rapid physical and emotional changes. So sobrang dami na ng pagbabago sa katawan nila, sa mood nila, or dahil sa hormones nila. Kaya sobrang critical ng support system para hindi sila ma-overwhelm or maligaw ng landas. So basically, pagdating sa teenager, hindi na natin sila binibaby. Yung kailangan nila ng tamang emotional intelligence, trust, and kailangan nila ng space talaga sa paglaki nila. Next slide. Ayan, physical care and health development. So dito nakapokus na tayo sa kalusog sa katawan and the health ng isang bata. So sleep and hygiene. So very crucial to. Kailangan mapanatili or ma-maintain natin yung tamang tulog, kalinisan, and of course, safe sa daily activities. So, paano ba natin mapapakita na safe tayo sa daily activities natin? Maaari ko bang malaman yung point of view mo, Mr. Toyongan? Paano natin masasabing, paano natin ma-maintain yung kalinisan ng isang bata? Ano po, lagi po nililinisan. Sorry? Lagi pong nililinisan, pinapaliguan, toothbrush. So, tama po yun, no? Sinabi niyo na nga kaagad, yung dapat routine natin as caregiver na nililinisan o pinapaliguan natin yung isang bata kasi yun yung mag-shape din sa kanila in the future. Kasi, pag minimaintain natin na malinis yung isang bata, of course, paglaki niyan, syempre, papasok sa isip niyan, dapat laging malinis. Di ba? So, next is yung pag-health check-up. So, ayan, dapat nakaschedule yan para regular na ma-monitor yung kanilang paglaki. So, pagdating naman sa pagkain, sa exercise, magbigay ng as caregiver, kailangan masustansya na pagkain talaga yung binibigay natin sa mga bata. And in-encourage natin silang mag-exercise araw-araw. Next. Wala slide. Next. Ayan. Sa emotional development naman, ito naman is importante yung magandang communication and of course yung pag-aalaga para maramdaman nilang safe sila ulit. Ito dapat kailangan natin ma-focus yung matignan yung kanilang mental health signs kasi 'di ba tayong mga teenagers or sa ganitong edad is naghahanap tayo ng mga taong may pakialam sa mental health natin. So of course, bata pa lang dapat nakasubaybay na tayo sa kanila. Kung bantayan natin kung may mga signs ba ng anxiety, depression, or bilang pagbabago ng kanilang mga behavior o galit. So kailangan natin ng positive discipline. So imbes na magalit tayo sa kanila or tayo ng kaharasan, dumaan tayo sa positive guidance and yung mahinahon lang ba na pagdisiplina sa mga bata. Next. Ayan. Educational and intellectual development. Dito, in-encourage na natin silang matuto ng mga ng paglalaro, pagbabasa, yung mga activities. So, dapat ini-encourage natin silang suportahan natin sila sa kanilang mga academic goals, sa mga kanilang extracurriculars, digital literacy para maging competent sila
sa society para masabi natin naka-fit in talaga sila. So, most especially sa digital literacy na nandito tayo sa 21st century, na dapat meron sila mga prior knowledge dyan para ma-adapt nila kung ano yung nire-required sa society or sa standards ng society. But with no pressure, syempre, kasi para, hindi maapektuhan yung kanilang mental. Next. Dito naman tayo, most important is the safety and protection. So, dito ini-ensure natin na safety talaga sila kahit saan sila pumunta. Whether nasa bahay, nasa school, or nasa community, dapat ma-address natin yung risk. So, bantayan or agapan natin yung mga risk tulad ng substance use, cyberbullying, and other mga unsafe behavior. So, pagdating kasi sa like mga substance, paano ba yan natin nakikita? Like yung mga bacteria, dapat marunong tayong turuan sila ng proper hand washing kasi dun pa lang is masisecure na ang kanilang health. And of course, yung cyberbullying, syempre yung values nagsisimula yan sa tahanan. So dapat bawat bata is tinuturuan natin ng good values kasi yun yung mag-shape na sa kanila in the future. So yun yung magiging behavior nila or kung paano sila makipag-socialize sa society. So dapat ma-prevent natin or ma-avoid natin yung mga ganyang klaseng personalities kasi aside sa baka tayo yung mga anak natin yung mabiktima or sila yung mambiktima. So basically sinasabi lang dito na kailangan natin silang protektahan habang like tinuturuan natin sila kung paano mag-ingat sa sarili nila. Next. Ayan. Next is the communication and interpersonal skills. So dito, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga yung communication or paano ba dapat tayo makipag-usap sa mga bata. So dito na papasok yung tinatawag na effective communication. So mahalaga to, yung tinatawag na verbal and non-verbal communication. Hindi lang yan. Yung yung tinatawag na, body language. Yan, dapat alam natin yung mga yan. So, para maintindihan natin if ever na magka-encounter tayo ng mga taong hirap magsalita, so magamit natin yung mga ganyang way ng communication. So, dito kapag may mga behavioral issues nga, idaan natin sa positive discipline. So, mga strategies natin kung paano ba natin gawin yon. So, yun yung tinatawag na positive reinforcement. Imbes na mag-punishment tayo sa isang bata, mag-focus tayo sa pagtuturo kung paano mag-behave ng tama, lalo na sa mga educational settings para maiwasan natin yung mga key scenarios na magpapahamak sa kanila. So, technically, kailangan natin ng tamang guidance sa kanila para matuto silang makipag-socialize ng maayos. So, naiintindihan po ba? Next po. Ayan. So in our conclusion, full support sa isang bata. So dapat mahalaga as caregiver na ibigay natin yung ating full support sa isang bata para ma-bring yung full potential nila habang sila ay lumalaki. Right care. So dito dapat alam natin na kailangan nila ng physical, emotional, and safety sa bawat ages or developmental stages ng bata. Hina-highlight sa discussion natin yung teamwork. So mas magiging successful yung bata kapag tinutulungan natin silang matutos ng maayos or tinatawag na systematic, yung may sinusunod na step by step. And syempre as teachers, parents, is dapat maging responsible tayo sa mga bata kasi yun yung uhubog sa kanila sa hinaharap. So kasi makukuha nila yung personality na meron tayo or maging good example tayo para sa kanila. Naintindihan po ba? So ito na po, nagtatapos ang ating discussion. Next slide. Ayan, for our caregiving activity. Next. Ayan.
So, sa test natin, gagawa po tayo ng Canva infographic about proper hand washing procedure. So, madali lang yung activity natin. But, yung objective natin is, yung aim lang naman natin kasi natin dito is, maipakita yung tamang goose standard hand washing technique para mapatunayan natin na alam talaga natin yung tamang hygiene and infection control. So, next. Yan, for rubrics. Yan. For quiz naman, magbibigay ako ng quiz sa next session natin, face-to-face. I hope na mag-review ang lahat bago po tayo mag-quiz mag-take ng quiz rather. So, before we end, kindly open your camera for picture. I-open po ng camera. Ayan. So, for 3, 2, 1, kindly show your best smile. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ayan. So, that's the end of our presentation. That's end for today. Goodbye, class. Thank you po, sir.